Hello, hi guys! Magandang gabi, magandang umaga sa inyo lahat. This is Chiva Masagara Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong umaga natatingin natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Scorpio, welcome sa my channel. Ano ang pinaka-messages, advices, kaganapan sa buhay mo ang ating masasagap for today's video. So, kanino naman kayang energy or kanino naman kayang hanash ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, umpisahan na natin for the weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Scorpio. Ito na. Angel Spirit Messages. Ano ang pinaka-mensahe sa iyo ng ating mga gabay? Okay. There is a Knight of Pentacles. Meron daw ditong blossoming abundance. Kumbaga mukhang magkakaroon ka ng potential for abundance. And there is a Six of Swords transition. No, kumbaga meron talagang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Kumbaga there's shift or there's a trouble, communication or transition. Talaga may pagbabago mangyayari. So this past few weeks, this coming week, sinasabi sa'yo na there's a tower moment, there's a sudden changes coming in for you. At the same time, there's an Eight of Wands. There's a lot of messages, movement, trouble, communication, and of course, there's a Two of Wands. Kumbaga, there's a decision that you need to make. Na may kailangan pagdesisyonan dito. So, what is additional messages? There is a Three of Pentacles. Collaboration, trabaho, negosyo, hanap buhay. So, sinasabi sa'yo dito na kailangan mo makipag-ugnayan or there's a teamwork or collaborations, no? And of course, what is the Nine of Pentacles? So, what is the Nine of Pentacles? Angel Spirit. What is the Nine of Pentacles? There's a Five of Pentacles. Sinasabi sa'yo dito, matatapos na at makaka-recover ka na about sa financial loss. No, baka some of you merong kagipitan about sa financial. Sinasabi sa'yo dito na konting tiis lang, no? And of course, there's a transition with the Six of Swords. Kumbaga, transition about dito sa Ace of Pentacles. Big money, big opportunities, new material offer, may malaking perang papasok. What is the Tower moment? No? Kumbaga, there's a Nine of Swords. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng fear or anxieties. Kumbaga, sinasabi, there's a sudden changes coming in for you. There's a distraction, disaster. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, dapat mag-pray ka ha, at upang magabayan ka. Sinasabi, listen to your intuition. The Six of Swords and the Ace of Pentacles, sinasabi sa'yo dito, kumbaga, bigla ang pagbabago. O some of you, bigla ang jackpot, or baka jackpot sa loto, baka bigla ka manalo. Or some of you, bigla ang opportunities na magdadala sa'yo ng abundance or success. What is the Eight of Wands? What is the Eight of Wands? Okay, there is a High Priestess. There's an unexpected moment. There's an unexpected messages. Or there's a mystery behind. What is the Two of Wands? There's a Chariot card, no? May pagbabalik at mayroon talagang parating na pagbabago. There's a Two of Wands. There's a decision that you need to make. May kailangan pagdesisyonan as soon as possible. So, what is the messages for the Three of Pentacles? What is additional for Three of Pentacles? So, sinasabi dito guys, there's an Ace of Cups. There's an offer. Wow, a love offer, collaboration. Kumbaga, getting to know each other, no? Kumbaga, may parating na love life, may parating pang career. So, ibig sabihin dito, pinasabugan ka ng maraming oportunidad, no? Pagdating sa love life and career and health, pasabog. What is the Nine of Pentacles and of course, the Five of Cups? Five of Pentacles. Nine of Pentacles and the Five of Pentacles represent
A Knight of Wands. Slow and steady, kalmado, di ba? Sinasabi sa'yo dito ng slowly but surely. Ibig sabihin, mabagal man pero sigurado. What is the Six of Swords and the Ace of Pentacles? There's a King of Swords. There's an intellectual or wise. No? Kailangan mo maging wise at least to dito. Itong transition na to is a big opportunity that brings you into success. And of course, sinasabi dito na bagong oportunidad pero kailangan mo maging matalino sa pagdidesisyon. What is the Tower and the Knight of Swords? There's a King of Cups. There's a devoted and supportive person. Ibig sabihin talaga dito, mayroon talagang nakalaan para sa'yo at mayroon talagang offer na nag-aantay sa'yo para makaalis ka sa situation, no? Kumbaga, you're feeling stressed, you're feeling depressed or something na parang hindi mo makontrol yung emotions mo. Sinasabi sa'yo dito na there's a sudden changes. Bigla ang pagbabago to na hindi mo inaasahan para magkakaroon ka ng tears of joy. So, what is the Eight of Wands and the High Priestess? What is the Eight of Wands and the High Priestess? There's a Devil card. So, ibig sabihin dito, there's a hidden enemies. Meron ditong Devil card na mayroong humahad lang, no? Pag may humahad lang ng mga parating sa'yo. No, meron the Devil card dito na inggiterang umahad lang sa'yo. So, let's see. What is the Devil and the Eight of Wands, the High Priestess? Mas i-clear out natin para mas pasabog. There's an Eight of Cups. Ibig sabihin dito, hayaan mo lang daw and let go, no? And of course, moving on. Kailangan mo nang pakawalan yan. Additional messages to clarify. And of course, there's an Eight of Pentacles. Kumbaga, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Mag-focus ka lang. And then mo, ay! Di pasabog! Ay, pasabog ka dito, Tia. Tingnan mo, there's a High Priestess, the Eight of Wands, the Devil card, the Eight of Cups, and the Eight of Pentacles. There's a triple eight. The 888 is I am wealthy and I am abundant. Ibig sabihin dito, magiging masagana talaga ang buhay mo. Ibig sabihin dito, i-let go mo lang daw yan. Wag mong kumbaga, alisin mo daw yung worries mo, yung negativity, parang inaano ka lang dito, sinusubukan ka, no? Kumbaga, kung i-attract mo yung, or i-adapt mo yung mga negative na yan. So, sinasabi sa'yo, dito pa lang ha, kailangan mag-focus ka. What is the Two of Wands? So, may mga taong gumagawa sa'yo, pero hindi sila nag-work. Diba? Kumbaga, hindi talaga nagtatagumpay. What is the Two of Wands, the Chariot card? There's a Death card. No, kailangan matapos na. There's a decision that you need to make. And of course, sinasabi dito, there's a transformation. May pagbabago talagang mangyayari with the Chariot card. Taking action. There's a decision that you need to make to transform. What is the Three of Pentacles and the Ace of Cups? Okay, thank you. Okay, sinasabi dito guys, na there's a Hangman. Ibig sabihin, baguhin mo yung perspective mo. Baguhin mo yung mindset, baguhin mo yung strategy, yung ginagawa mong, alam mong, nagkakaroon ng failure. No? Kumbaga, hindi, alam mong, may mali eh. May something ka nararamdaman na may mali. So, ibig sabihin dyan, kailangan mo mag-take ng action dyan, ha? Kung bilis gumalaw dyan, may mali kang ginagawa. Or may mali kang parang, may mali kang iniisip, no? And don't you worry, there's a delay. Okay, yung delay na nangyayari sa'yo, kumbaga, it's an opportunities, no? Kumbaga, it's a, parang blessing in disguise. Kaya nangyari yan dahil hindi pa pala yan nakapapanahon at hindi pa pa yan karapat-dapat. Kumbaga, mayroong man nangyaring, kumbaga, delays, pero there's an unexpected moment. At, kumbaga, may good part yon. Mayroong palang magandang kahinatnan yon. And the Sun card, wow! A positive outcome. Kumbaga, na-delay siya, hindi dahil para lungkot-lungkotan ka o para sirain ka, hindi dahil ganon. Kumbaga, sinasabi sa'yo, para may magandang opportunity pa pala nakalaan sa'yo doon. Ganun pala yung team. So, what is the outcome? The outcome is the Seven of Wands. You're being protected and you are being safe. Guarded and protected. And of course, there is a balance, no? Kumbaga, keep yourself balanced. And then of Wands. Natapos na obligation, natapos na responsibilities. And of course, there's an Ace of Wands, there's a new beginning, and fresh start. And of course, the power of the deck, there's an Ace of Swords. There's a breakthrough. Kumbaga, this is your time, this is your moment to shine. So, kumapit ka dahil ito ang linggo na magiging pasabog at bulabog ng linggo mo. So, let's see, what is the Love Oracle card?
What is the love oracle card? Angel Spirit. What is the angel's messages for you for the love oracle card? Okay, sinasabi dito, Tia, na there's a cassette. Kumbaga, outdated thinking. Kumbaga, siguro there's an old beliefs or old pattern na may mga bagay na ginagawa ka na parang hindi mo na dapat ginagawa. No? Kumbaga, old ano na siya eh, old ways. Kaya kailangan, kumbaga sa ano, kumbaga ano na, high-tech na ngayon, there's a technology. So, ibig sabihin dito, na kailangan ganun ka rin, sumabay ka sa generation. And of course, there's a boat. Ibig sabihin, there's a boat, there's a travel, or there's progression, arriving, moving on, and closure issue. Matatapos na yung mga bagay na parang nagkaroon ng problema from the past. So, sinasabi sa'yo dito, moving forward, and I like you. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na there's a romance in blooming. Kumbaga, ngayon na nagkakaroon ka ng ano, kumbaga, pag-bloom ng eksena mo. Kumbaga, mas lalo ka nagugustuhan ng partner mo that because of your personal identification or personal kumbaga kumbaga yung personality mo pala. There's a personality. Yung personality mo mas lalo ka nagugustuhan ng tao na yon. Kumbaga, ganon. So what is the Jesus loving quotes? So sinasabi sa'yo dito ni Jesus loving quotes, forgive and shall be forgiven. Ibig sabihin dito, deadmine mo na lang, patawarin mo na lang sila sa mga kasalanan nila. Basta wag ka na lang magtitiwala ulit. At sinasabi sa'yo dito, come to me, all you have the labor and the heavy laden, I will give you the rest. Ibig sabihin dito, bitawan mo na yung bigat na nararamdaman mo, bitawan mo na yung galit, bitawan mo na yung pigat, bitawan mo na yung puot, hayaan mo nang dumaloy, tapos deadma ka na, gawin mo yung mga mga karapat dapat, magdasal ka, at surrender mo kay God. Bigyan ka ng proteksyon, bigyan ka ng bigyan ka ng gabay, no, para maunawaan mo yung lahat ng bagay. And there's a judge not be judged. Judge not that you'll be not judged. Ibig sabihin dito, wag mong husgahan kagad. Hayaan mong magpakilala siya sa sarili niyang pagkatao. No? What is Jesus loving quotes? Focus upon the perfect health. Ibig sabihin dito, some of you, mag-focus ka sa sarili mo. Some of you, baka na-stress ka na or something na parang nag-worry ka about sa health mo. Mag-focus ka na solve it, no? Kumbaga, uminom ka ng mga masusustansyang, kumain ka ng masusustansyang pagkain, at iwasan mo yung mga bawal. And of course, honor and trust your feelings. Magtiwala ka at maniwala ka sa nararamdaman mo. Kumbaga, hindi ka mabibigo dyan. You have an intuition and visions, no? Kumbaga, and sinasabi dito, there's some a favorable outcome, papabor din sa iyo ang lahat. At papabor sa iyo ang eksena at aayon din sa iyo ang lahat. What is additional messages? Additional messages, some are taking action, ha? Sinasabi dito, kumilos, gumalaw ka. At dahil dyan, what is the additional messages about sa career? About sa career, okay. About sa career, there's a partnership with a long-term success and long-term investment. Talagang magkakaroon ka ng pasabog at bulabog talaga dito. Kumbaga, pang matagalan tong relasyon at pang matagalan talaga tong trabaho o negosyo nyo. Pasabog. So, what is additional messages? And there's an empathy. I am often of seeing both sides of a situation. You're being a balance. Fair ka dapat sa lahat ng situation, ha? At the same time, there's a growth. I want to expand my conscious and of course my awareness. Kailangan palawakin mo yung kaalaman mo. Yung mga bagay-bagay sa paligid mo, kailangan aware ka. At the same time, conscious ka sa mga bagay-bagay. Gusto mo malaman. Kumbaga, handa kang madagdagan yung knowledge mo. So, what is additional messages? Okay. There's a family. So, loving your family and family is under to your life purpose. At the same time, kumbaga, there's a spiritual teacher. Some of you, you are a spiritual teacher or you are healer also. No? Kumbaga, merong taong kailangan ng tulong mo. At the same time, kumbaga, merong kang intuition and of course, baka kailangan mo rin also na advices with your teacher, spiritual teacher. Or kailangan mo magpa-consult sa albularyo or spiritual or astrology kung gusto mo may malaman, ganon, about sa'yo. So, what is the chakra?
What is the chakra, angel spirit? Chakra, sinasabi, there's a mysticism. May misteryo sa lahat ng eksena mo. No? And of course, there's a destiny. Wow, you're my destiny. Charis. And of course, there's a destiny. And of course, there's a miracle. Wow, pasabog. Kumbaga, meron talaga nakatadhana para sa'yo. May ipagkakalob sigad sa'yo ng pasabog at bulabog na magdadala sa'yo ng tears of joy. So, what is the energy? What is this energy? There is a door to value. Maraming salapi, maraming kayamanan. And of course, there is a goddess of the moon. There is a revelation and of course, there is an unexpected. Lahat ay hindi mo mapaghahandaan. Bibiglayin ka ng pagkakataon at bibiglayin ka ng panahon. Sinasabi sa'yo, kumapit ka dahil para kang iaangat ka nigad na para kang malulula sa saya. Kumapit ka. What is that karmic card? Sinasabi dito, do it a big way. As if it or they came of all there is philosophies and laws involvement. And of course, spiritual values, long-range thinking or trouble. Sinasabi sa'yo dito, makinig ka sa mga spiritual values. And seeking oneness with all there is. Philanthropy, keep your involvement hidden. So, ibig sabihin, may mga bagay tayo na hindi natin pwedeng ilantad. Yung mga, kung paano tayo kumbaga, tumataguyod sa sarili natin. Kumbaga, yung parang, yung strategy mo, no? Kailangan, keep your self hidden about dyan sa mga information. Lalo-lalo na yung mga kahinaan mo, itago mo yan. Kasi baka may mga taong, ganun talaga, lapitin ng Scorpio ng mga betrayal, deception, and of course, backstabbing. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, protection mo yung sarili mo. Kumbaga, hindi mo kailangan, kumbaga sinasabi dito may mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Like sa example, may gusto kang bilhin, may gusto kang gawin, wag mong ipost sa social media. Kasi there's an evil eye na baka makontra nila. No, may mga ganun talaga eh. Kumbaga, there's a curses na may mga hindi man nila gustong gawin or may mga bagay na iniisip lang nila, tapos binabanggit nila sa isip nila. Kumbaga, part na rin siya ng curse, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na mas maganda nang nananahimik ka na lang. What is angel's number? Hindi mo talaga maiiwasang may mainggit. Hindi mo talaga maiiwasan, kumbaga, magkaroon ng insecurity sa ibang tao sa'yo. And there's an 11:11. I am awakening. Dapat aware ka na. And of course, parang namulat ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Na okay, hindi na dapat ako kailangan mag-post, hindi ko na kailangan dapat ipakita or reflex yung ano man ang nabibili ko or yung mga bagay-bagay sa paligid ko. Kasi marami talaga inggitera sa paligid. And kasi sinasabi dito, the universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to who you really truly are. Ibig sabihin dito, maraming taong parang susubukin ka makilala ang totoong sarili mo. Kumbaga, parang siraan ka, para i-down ka, para iangat ka. Kumbaga, magkaiba man ng mga tao or kumbaga perspective or yung iba-iba naman ng knowledge or attitudes ng tao. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na kumbaga mamulat ka na sa katotohanan na hindi lahat ng tao kumbaga masaya sa success mo. So, what is the messages of life? So, what is the messages of life? There's an application. So, see what does it mean? Today, I apply all that I have learned during my spiritual guest. I practice love in my daily life. I allow my inner light to lift up my thoughts. As I do so, the law of universal love takes the root in my life. Ibig sabihin dito, dapat ina-apply mo na sa sarili mo yung mga natutunan mo from the past, yung mga pinagdaanan mo, yung mga betrayal, deceptions, lying, cheating. Kumbaga, meron ka na, kumbaga nasubo ka na about sa friendship, nasubo ka na about sa family, nasubo ka na about sa relationship. Kumbaga, lahat ng aspeto na subukan ka na. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na i-apply mo na sa sarili mo lahat ng yan. And of course, maging ano na yan, hudyat na yan ang pagbabago sa sarili mo na, kumbaga, maniniwala ka pero hindi ka na magtitiwala. Limitado na yung magbibigay ka ng information, lalo-lalo na tungkol sa sarili mo. No? Baguhin mo na ang sistema at baguhin mo na ang nangyayari. Mas maganda na yung tahimik ka. No? Mas maganda yung ganon. So, this is
This is a weekly gabay for the month of September 1 hanggang September 8 for the sign of Scorpio. This reading is a journey, di lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!